iyon. Sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang tanghali sa ating lahat. Magaganda pa tayo sa katanghalian. Ayan, ayan. Tayo ngayon ay nasa karaniwang panahon at pagnilayan po natin, napakaganda yung sinabi sa ating Ebanghelyo ni San Marcos. Sabi ni Kristo, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. No? So, merong mga laban sa atin at meron ding panig sa atin. Nasaan ba tayo? Tayo ba'y panig sa Diyos o kalaban ng Diyos? Panig sa Diyos. No? Panig po tayo. Kaya tayo po ang mga naman ng simbahan, nagbabasa ng Biblia, tumatanggap ng sakramento, at palagi tayong nagdarasal sapagkat naniniwala po tayo'y panig ng Panginoon. Pero sabi din sa ating Ebanghelyo, merong pong hindi panig sa Panginoon. Merong kaaway ang ating Panginoon. No? Marami siyang kaaway, kaya nga siya pinako sa krus. Alam po natin yan. No? At ang mga tapat sa Panginoon ay nakakaranas ng persecution. No? Tulad ng ating mga santo't banal, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod. Pero mayroong mga kaaway. No? At ang sabi nga ng St. Thomas Aquinas, wag po nating kalilimutan, tatlo ang kaaway ng Diyos, no? Sa mundong ito. Tatlo. Diba? Hindi isa, hindi dalawa, tatlo. O, sino yung tatlong yan? Nabagit ko na sa iyo, Omer. Siyempre, nakalimutan mo na naman. Lumabas na ang 72 hours, nakalimutan na. No? Tatlong kaaway natin, sabi ni St. Thomas Aquinas, 800 years ago. Hanggang ngayon, yun pa rin ang kaaway natin sa ating katapatan sa Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa tatlong yan. Ha? Ano yung una? Kamunduhan. The world. No? Ang kamunduhan ay kontra sa Panginoon. No? Kaya mag-ingat po tayo sa tukso ng kamunduhan. No? At marami po sa atin ay nabibighani sa kamunduhan. Sa mga glitters, mga liwanag at mga yaman ng mundo. No? Tayo po ay mga luho ng mundo, mga uso sa mundo. No? Kaya dinidiktahan ano ang isusuot mo ng mundo. Anong sasabihin mo? Dinidiktahan ka ng mundo. Ano ang gagawin mo? Ano ang iipunin mo? Ano ang iyong ang dapat na tanggapin at hindi tatanggapin, no? Sa pagdaan ng panahon, di ba? Tulad natin, no? Sa pagdaan ng mga dekada, nagbabago ang panahon. At tayo po ay madalas nabibighanit, natutukso ng kamunduhan, no? Sapagkat yan ay, unang-una, ang kamunduhan ay kontra sa Panginoon. Kontra siya sa Panginoon. At ngayon nga, ang uso sa mundo, ito mga ismo. Ayan, no? Mga ismo. No? Sabi nyo nga, mga ideolohiya. No, tulad ngayon, ano ba yung ideolohiyang laganap ngayon? Unang-una, yung secularismo. No? Sabi nyo nga, secularismo. Ayan, no? Walang Diyos. No? Tinuturo niya yan po ang kamunduhan. Walang Diyos. No? Hindi totoo yan. Katang isip lang yan na matatandang walang magawa. Ayan, no? Ayan, no? No, kaya marami yan. Ano? Maraming malakas yung secularismo. Lumalaga na po yan sa buong mundo. At ngayon nga, napakaraming mga ateista sa buong mundo. No? Hindi na naniniwala sa Panginoon. Yan ang tinatawag na secularismo. Matalino na tao, hindi niya na kailangan ng Diyos. Kaya na nating tugunan ang ating pangangailangan. No? Wala ng Diyos. Ang mahalaga, tayo ay maging mabuting tao, magtrabaho, ikaw ay maging responsable, tulungan mo ang iyong kapwa, at mamatay ka na. At pag namatay ka na, tapos ka na. Yan ang secularismo. Walang buhay na walang hanggan. No? Walang langit at impyerno. Yan ang secularismo. Malakas yan. Kamunduhan. No? Yan po tinatawag na kamunduhan. Meron namang iba. Iba namang ismo. Ano tinuturo ng mundo? Ang mahalaga, may pera ka. Yan ang pinaka-importante. Hindi pananampalatayang importante. Pera. Yan, di ba? No? Yan daw ang pinakamalakas na motivator sa mundo.
nag-uudyok sa tao? Pera, no? Di ba? Di mo? Palagi iniisip ng tao, pinapangarap ng tao magkapera. Kasi ang pinakamahalaga, pera. Hindi ang Diyos, pera ang pinaka-importante. Di ba? Di ba? Pag dinala mo sa simbahan, may pera ba dyan? Ayan. Sabagat, pag dinala mo, punta tayo sa Bible study, kikita ba ako dyan? Di ba, no? Ang palagi nasa isip, materialismo nga eh. Materyoso. No? Lalong-lalo pag tumatanda ang tao, nagiging materyoso. Yan ang tukso ng kamunduhan. Ang kanyang seguridad, nasa pera. Hindi sa Diyos ang kanyang security, sa pera. Ang kapayapaan niya, wala sa Diyos, nasa pera. Ang kaligayahan niya, wala sa Diyos, nasa pera. Yan ang tukso ng kamunduhan. Amen? At yung pangatlong ang matinding tukso ng kamunduhan na ideolohiya, yung relativismo. Sabihin nyo nga, relativismo. Kanya-kanya na lang paniniwala. Ayan, wala nang isang paniniwala. Kanya-kanya na lang tayo. Kaya kung masama sa iyo magtaksil, di mo ka magtaksil. Kung sa akin, okay lang magtaksil. Basta't hindi ko pinababayaan ang original, anong pakialam mo? Ayan. No? Kung masama sa iyo pumatay, di mo ka pumatay. Sa akin, okay lang. Pakialam mo. Ganun ba ang buhay natin? Kanya-kanya na lang paniniwala. Yan ang unang kaaway natin sa mundo. Sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang unang nating kaaway ay kamunduhan. Maraming ismo. Iba't ibang uri ng paniniwala. Amen? Kaya nga sabi sa Hebreo 13, ano sabi sa Hebreo 13? Huwag kayong maniwala sa mga kung ano-anong mga kaisipan ng tao. Isa lang ang paniniwalaan nyo, si Kristo, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ayan, okay na? Ano naman yung pangalawang kaaway natin? Maliban sa kamunduhan, ang pangalawang kaaway natin, sarili mo. Sabi na. Minsan ang kaaway daw natin, the self. Sabi nyo, self. Ayan, the flesh. Ang ginamit na word ay the flesh. No? Yung ating sarili. Bisa na kaaway natin, sarili natin. No? Ang sumisira sa atin, pagkatao natin. Di ba? Napansin nyo? Ang sumisira sa atin, sarili natin. Yung mga sinasabi mo, iniisip mo, ginagawa mo. Yan ang sumisira sa iyo. Di ba? The self, yung the flesh. The flesh. Sabi ni San Pablo yan no? Meron daw the flesh. Alam mo yung tama. Pero bakit ginagawa yung mali? Ayan, no? Tama bang magsinungaling o mali? Tama bang magsinungaling o mali? Mali. Ba't ka nagsisinungaling? Ayun, no? Yan ang sabi ni San Pablo. Alam ko yung tama. Pero bakit ginagawa ko yung mali? Ayun, no? Meron daw tayong bahagi ng ating pagkatao na kinakaladkad tayo na magkasala. Meron daw yan sa ating pagkatao The flesh ang tawag yan. The flesh. Meron tayo sa ating pagkatao na kinakaladkad tayo, tinutukso tayo na magkasala. Yan, no? Kaya mag-ingat po tayo dyan. No? Ang isa dyan ang isang expression niyan, yung ating ego na sinasabi. No? Hindi natin sinusunod ang Diyos. Ang sinusunod natin yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Diyos. Amen? Marami ako nakikita ganyan. Pati yung mga taong simbahan. No? Bakit nag-aaway? Ba't hindi sinusunod ang Diyos? Magmahalan tayo. Pero sa kanila, awayan ng awayan. Pero taong simbahan yan. Tamo? Kasi nananaig yung ego. Yung ating sarili. Yan yung flesh. Kita nyo sa ating samahan, sa pamilya, barkadahan, tayo sa ating relasyon, di ba? Alam naman natin ang pananampalataya. Simple lang naman ang pananampalataya. Isa lang naman ang inutos ng Panginoon. Magmahalan tayo. Ba't di tayo nagmamahalan? Bakit tayo nag-aaway? Bakit tayo nagsisiraan? Ba't tayo nagpapatayan? Kasi meron daw tayong the flesh. Ito yung masama. Masamang ugali, gawi, asal sa ating pagkatao. Amen? No? Kasi kung nagmamahalan lang tayo dapat wala nang mahirap. No? Wala nang nangangailangan. Kasi nagtutulungan tayo at nagmamahal at nagmamalasakitan. Pero bakit? Marami pa rin mahirap. Marami pa rin nag-aaway. Magulo pa rin. Kasi meron tayong masamang pagkatao. Ang tawag dyan ay the flesh. Amen? Kaaway natin yan sa Diyos. Bakit?
Diba? Kasi sa Diyos, as ito tinuturo sa atin ng pananampalataya, lumabas ka sa iyong sarili. No, mahalin mo ang iyong kapwa, magpatawad ka, magpasensya ka. No? Ang sabi naman ng the flesh, unahin mo ang sarili mo. Pinaka-importante, sarili mo, kaligayahan mo, pangangailangan mo, pangarap mo, ambisyon mo. No, yun ang the flesh. Ang sabi naman ng Panginoon, sundin mo ang Panginoon. Ang mahalaga yung kalooban ng Diyos sa pamilya mo, kalooban ng Diyos sa buhay mo, kalooban ng Diyos sa negosyo mo. Pero ikaw naman, yung sarili mo ang gusto mong manaig. Amen? Yan ang the flesh. Kaya delikado yan eh. Bakit? Ang kaaway mo, hindi nasa labas. Ang kaaway mo pala ay nasa loob mo. The flesh. Diba? Kaya nga sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Kung gusto daw natin maging alagad ng Diyos, kailangan kalimutan ng sarili. Deny yourself, carry your cross, and follow me. Deny yourself. Yun ang the flesh. No? Kaya palagi nating pagdinilayan yan. Pag ako nagninilay bilang pare, palagi kong pinag-aaralan yan. Yung bang gagawin ko, gusto ng Diyos o gusto ko lang? Di ba? Yung bang aking pinapangarap, pangarap ng Diyos o pangarap ko lang? Dapat ang mananaig ay ang kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Yan, pangalawang kaaway natin yan. No? Hindi, yung una, tangamunduhan mga ideolohiya. Yung pangalawang kaaway natin, sabi ni San Tomas Aquino, sarili natin mismo, the flesh. Kaya mag-ingat kayo sa the flesh. Alam mo yung tama, pero ginagawa mo yung mali. Alam mo ang kalooban ng Diyos, pero sinusunod mo yung gusto mo. Ayan, no? At yung pangatlo, Jeff, alam mo yan, kung sino yung pangatlong kaaway mo. No? Para tayo maging tapat sa Diyos, ano yung pangatlong kaaway natin? Ano yung una? Kamunduhan, world. Pangalawa, flesh. Pangatlo, katabi mo, Jeff, demonyo. Yan ang pangatlong kaaway natin. Tandaan nyo yan. Ano? Kaaway natin para tayo ay maging tapat sa Diyos. Ang pangatlong kaaway natin na sumisira ng buhay natin. At sinisira niya ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Lahat ng kalooban ng Diyos, sinisira niya. At ang kanyang misyon ay sirain ang lahat ng nilikha ng Panginoon. Sirain ang buhay mo, sirain ang pamilya mo, sirain ang relasyon mo, sirain ang negosyo mo, sirain ang mundo. Demonyo. Satanas. Mag-ingat po tayo dyan. No? Hindi mo siya nakikita. Siya ay espiritu. Pero siya ay makapangyarihan. At ang kanyang misyon ay paghiwalayin tayo. Diba? Sabi nga, ang demonyo nanggaling sa salitang diaboles, which means to divide. Paano nyo malalaman? Paano nyo malalaman na naghahari ang demonyo? Naghihiwalay tayo. Kaya ayaw natin ang divorce. Pinag-aaway tayo. Diba? Pinagbabahabahagi tayo. Diba? At ang gusto ng demonyo, sirain. Sa natin nararamdaman yan. Climate change, gawa ng demonyo yan. Poverty, kahirapan ay gawa ng demonyo. Karahasan, digmaan, gawa ng demonyo yan. Addiction, addict tayo sa lahat ng alak, sa droga, no? Sa sugal, gawa ng demonyo yan. No? Kaya mag-ingat po tayo sa mga gawa ng demonyo. Sinisira ang buhay natin, relasyon natin, pangarap natin, at ang kinabukasan natin. Nasa paligid natin yan. No? Ikatlong taksil na mga demonyo sumunod kay Satanas ay tinakwil sa langit. 1/3, sabi sa Revelations 21, 1/3 of the fallen angels ay narito katabi mo. Kaya mag-ingat ka sa mga katabi mo palagi. Ano? Pag sumasakay kayo, mga katabi mo dyan. Ano? Mga demonyita. No? Anong nararanasan natin kapag ganyan ng demonyo? Pumapalpak ka. Anong nararanasan mo pag andyan ang demonyo? Minamalas ka. Anong tanda na andyan ang demonyo? Pinipesti ka. Ayan, di ba? Yan ang tanda. Mapalpak ang buhay mo. Minamalas ang buhay mo. Napipesti ang buhay mo. Andyan ang demonyo. Katabi mo. Kaya mag-ingat po tayo dyan. No? Tinuruan tayo ni St. Ignatius, discernment of spirits. No? Kaya meron po tayong discernment of spirits para malaman natin kung sino ba yung
umudyok sa atin, ang Diyos o demonyo. Sabi nga nila, kapag ang mabuting espiritu ang nagbigay pag meron kayo naririnig na nagsasalita, pag galing sa Diyos, ang tawag diyan, inspiration. Diba? Kapag nakakarinig kami nagkasalita, may kumakausap sa'yo. Pag galing sa Diyos, inspiration. Pag galing sa demonyo, temptation. Yan. No? Sige. So pag galing sa Diyos, ano tawag doon? Inspiration. Pero pag ang tinig galing sa demonyo, temptation. Kung yung tinig galing sa'yo, hallucination naman yan. Nabuang ka na yan. Kaya pag galing pag may nagsalita, nakarinig ka ng salita, galing daw sa Panginoon, binigyan ng inspirasyon. Ang tawag yan, inspiration. Pag galing sa demonyo, temptation. Yan, pakinggan mo kung galing sa Panginoon. Paano mo nalaman pag galing sa demonyo? Yan, nagkakabahabahagi. No? Masisira ang buhay natin. No, di ba? Nag-aaway tayo, nagkakasakitan tayo. Sapagkat ang gusto ng demonyo, sirain ang lahat ng nilikha ng Diyos. No? Kaya mga kaibigan at mga kapanalig, tayo po ay maging wise, sabi nga sa unang pagbasa. Wisdom na nanggagaling sa Panginoon. No? Upang lumiwanag ang ating buhay, mapuspos tayo ng pag-asa at manatili tayong tapat sa Panginoon. We need wisdom. Kasi meron po tayong mga kaaway sa mundong ito na malulupit na nilalayo tayo sa Diyos at sinisira ang buhay natin. Kaya kailangan tayo maging wise. No? Kaya ano yung tatlong kaaway natin na sinabi ni St. Thomas Aquinas 800 years ago? Hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga damuhong yan na kaaway natin. No? Sa ating paglago sa kabanalan. Ano yung una? Nakaaway natin? Kamunduhan. Pangalawa, sarili natin. The flesh. The world, the flesh. At yung pangatlo, Satan. Si Satanas.